papasok na tayo sa trabaho. So yan, may nag-viral na naman mga katrop, yung road rage sa Boso-Boso, Rizal Kuya, papunta ng Marilaki. So bilang rider po, mag-ano lang tayo, magbigay lang tayo ng comment dito. So yung sasabihin ko lang is base lang yan sa napanood nating video, kasi hindi natin alam talaga pinagmulan yan. So may dalawang video yan eh. So unang video na napanood ko is yung nagkakasuntukan na. Yung pangalawa is yung naka-NMAX na kulay pink ata yun eh, no? Yung kulay ng NMAX niya. O, hindi rin ako sigurado kung NMAX niya yun. So ang sabi niya daw sa video is nagit-git siya ng Fortuner. Tapos yun, siguro may mga kasama siya. Tapos may intercom sila, no? Kasi sabi, salita siya, may TV siya, nagsalita siya na nagit-git siya. So siyempre nalaman siguro ng mga kasama niya yon. At ayun, mukhang hinabol nila yung Fortuner, no? At yun, siyempre hindi natin alam kung inaarang ba nila yung Fortuner oinompronta nila, kaya sila na pangabot. So ito yung video mga katrop. So tignan natin. So ako na nga mga katrop, no? So yun nga, magbe-base lang tayo sa napanood natin. So yung rider kasi parang umano mo sa video, ayaw magpaawat, no? So inawat na nga ito ng iba, yung nakaputi rin na umawat. So parang galit ko sa doon sa umawat. So mainit talaga ulo ng nakamotor. So kaya hanggang umabot na doon sa yung nakaputi na nakashort, isinata yung driver nung Fortuner. Yun, bumunot na ng baril. Pero hanga rin ako doon sa sa bumaril, kasi umabot pa sa punto na pinagtulong-tulungan siya ng dalawang rider bago siya bumaril, bago siya bumaril mga katrop. Kasi sa iba-iba yan. So pag kinompronta mo yan at nagkasagutan na kayo, pag amba mo pa lang bubunot na yan. Hindi na sa paabutin yan sa punto na masuntok mo pa yan. Hindi na, babarilin ka na yan. Pero ito, medyo hanga ako dito kasi yung pasensya niya, no? Bilang may dalang baril, matindi pa yung pasensya niya. So umabot pa sa punto na yung nakita mo yung na-corner siya, yung may umawat. So mukhang nasuntok siya sa mukha. Umabot pa sa punto na gano'n, no? Kasi makakatropi, mukhang nakadalawang putok pa siya, no? Una sala eh, kasi yung bunot na ng baril medyo malapit siya doon sa sa rider, yung kasuntukan niya. Kaya sumala yung unang putok niya, mukhang natamaan niya yung kasama niyang babae. So sa pangalawang putok yun na nadali niya yung rider. So yun, na pala, walang na pala. So nabawasan lang isa. Hindi ko wala tayong kakampihan dito, no? Pero
Ang ano ko dito, masyadong mainit yung nakamotor. Kasi naawat na eh. So kung dapat, kung nagpakaawat na, okay na yun. Kasi mukhang yung nakaputi naman eh, yun na. Hindi man kagad bumunot ng baril eh. So ibig sabihin, mahaba pa yung pagtitimpe, pagpapasensya niya. Kahit alam niya sa sarili niya may dala siyang baril, no? Eh, medyo disiplinado pa yon. Yun yung napansin natin sa video, no? Sana hindi umantong sa ganon. Kung nagpaawat na, eh kasi hindi rin natin alam kung ano nangyari talaga doon. Mukhang wala naman nasaktan eh, kung gitgitan lang. Normal lang naman kasi sa daan yan. Katrot, gitgitan, normal yan. Kasi mga tao lang tayo, hindi tayo perfect sa daan. Ako nagpa 4 wheels din ako. So minsan kasi may mga blind spot tayo lahat eh. Kahit ang motor, ang side mirror ng motor, may blind spot yan. Minsan nga, magugulat ka na lang, may katabi ka na lang din yung motor eh. So kaya kailangan pasensyaan lang talaga sa daan. Huwag pairalin yung init ng ulo. O sabihin man natin, di maiwasan, uminit ulo. Pero huwag yung aantongin sa magkasakitan kayo. Hanggat mare, dikisyonan lang. Pag medyo parang mainit na, laylo na. Laylo. Kasi isa lang ang buhay, hindi natin alam. Lalo't may pamilya ka rin binubuhay. So, kawawa na yung pamilya mo kung maiiwan. Kung ikaw lang yung inaasahan. Kaya, hanggat mare, mag-iwas tayo sa mga ganyan. At ito naman ang sa sa pagmumotor. Sa pagmumotor mga katrop, no? Kasi tayo ang motor natin naman ay may limitado na bilis, no? Hindi naman natin pwede kumpara ang bilis niyan sa mga naka 4 wheels. Alam naman natin na mas mabibilis talaga sila. Pagdating sa highway, may side mirror tayo mga katrop, no? Pag nakikita nyo sila ang nakabuntot sa puwitan nyo at malinis naman sa kanan, pagbigyan nyo na yung 4 wheels, binilig na kayo. Kaya nyo silang mauna. Yun na lang po, diskarte dyan. Para makaiwas din sa mga ganyang bigyan nyo na sila. Kaya nga po tayo may side mirror. Gamitin nyo rin yung side mirror na yan. Kasi kung hindi nyo pagbibigyan yan, at ang takbo nyo hindi naman ganun kabilis, tapos nagmamadali lang naka 4 wheels, talagang mapagpilitang sumiksik yan sa inyo. Kaya bubusinahan kayo ng bubusinahan, diba? Eh pag binusinahan ka naman ng binusinahan ng malakas, mag-iinit din ulo. Pagka ganyan, may nakita ka, tingin side mirror, ganyan. Pag may nakita kang uniforme sa likod, na parang kumilit ka na. Pag dito mo siya, ayaw mo siya mauna. So yun, bali yan naman ang aking may sa bilang nagbumotor, kasi ako nagbumotor at nag-auto rin tayo, nagpo-4 wheels din tayo. Yun nga, talagang may blind spot po tayong lahat, kaya minsan hindi maiwasan na nagkagitgitan. So ako dati dito, nagitgit rin ako dati dito eh. So ano ba yun? Kaya tamarawata yun, sabi nga nung rider na nasa likod ko, boss, hindi ka na doon So kaya ako na yun, pero sinundan ko yun pero malayo ako. So nakita ko dito sa EDSA pumasok yun eh. So kupal yun. Yun na naman sabi ko sa kanya, kupal siya. So muntik na talaga yung pako eh, dikit na dikit sa akin. So nandun kami sa may Tayron yun, stoplight. Siguro nagmamadali, malilate na Sabi naman okay lang yun, basta at least
hindi ka pangabot, hindi ka naman nasaktan, kaya mo na yun. Hindi mahirap makipagano sa ganun. Pero na lang, kung talaga nasaktan ka na, no? Yun, makipaganoan ka na, kasi nasaktan ka na eh. Pagka pinangga ka na, kaya naman na yun. Dapat mo lang bigyan na action talaga yun. Hindi ka na pwede magwalang tibulon. So, yun lang mga katrot. Bali, nakakalungkot. Kung namatay, eh kaso wala tayong magagawa. Kasi nga, pinairal din nila yung init ng ulo sa daan. Kasi sa daan talaga, pag init ng ulo, pinairal mo dyan, wala talaga. Eh, dire mo, sa daan nang dumadaan dyan, no? Ayan, no? So, hawak mo ba lahat ng pag-iisip ng mga yan? Kung paano mag-drive yung mga yan? Hindi mo hawak yan. Kaya kailangan, yung pag-iisip mo, itabahan mo. Hindi po natin kawalan ng ano yan, papalalaki. Pag na ano ka sa daan, hindi yan. Kasi tulad yan, patay na. Ano pa? Wala na, diba? Dapat yung tumutulong eh, ang bilis na wala. Yung ng bakbak eh, ano nung tumutulong. Yung nagpaputo ka na, biglang nawala yung tumutulong eh. Bakit? Baril na yun, no? Ay, ang hirap eh, yung init ng ulo. Yung tapang mo, pagdating sa may baril na, ay wala rin naman pala. Kaya huwag lang huwag mo lang yung init ng ulo mo. Ulo mo lang din tayo panintigan yun. Ika lang uminit ulo. Relax na lang, labanan mo yung init ng ulo. Lagi mo sa isip yung pwedeng mangyari. Pwedeng worse na mangyari sa'yo kaysa init ng ulo ang pinairal mo sa daan. Para at least magkaroon ka ng konting takot para sa sarili mo. At maiwasan mo yung mga pwede mong gawin. Kasi pag mainit talaga ulo ng tao, mga patrol, talaga naman minsan hindi ka nakapag-isip ng tama. Kaya yun. So yun mga katrops, bali yun lang naman ang aking kaya bawang po tayo lagi ng pasensya mga katrops sa biyahe. Okay, hanggang dito na lang.